Oh, hi mga bes! Welcome to our new episode of vlog. So, since nandito ako sa Japan, no, so naisip ko, ano pa bang pwede kong i-vlog or i-share sa inyong lahat. Meron naman na tayong mga line-up, like we're gonna do a grocery vlog, Don Quixote vlog, at kung ano-ano pa na mapupuntahan natin dito sa Japan. Pero, gusto ko lang din naman i-share paano nga ba mag-apply ng Japan visa. Actually, ang dami-dami ko nababasang mga write-ups or mga blog tungkol sa Japan visa. Yung iba natatakot. Meron pa nga sa Facebook travel group na parang nag-a-ask sila kung paano nga ba mag-apply ng visa sa Japan without getting denied. So, wala talagang malinaw na explanation kung paano nga ba makakuha ng Japan visa without getting denied. Pero, on my case, since I've been here several times at nakapag-apply na rin ako ng visa ilang beses na, I even help or assist yung mga friends ko to apply visa, and so far, most of them naman, or halos lahat naman sa kanila, is talagang approve yung mga visa nila. So, might as well, i-share ko din sa inyo kung ano nga ba yung mga dapat tandaan, yung mga requirements para sa pag-a-apply ng visa. So, before, I remember, wala naman talagang bayad yung visa. Though you have to apply directly sa Japan Embassy. And I think, ngayon, lahat ng application dumadaan na talaga sa mga agency, sa mga travel agency. So, kahit ako, sa mga travel agency ako nagpapasa, like Rally Tours and Travel Pro. So, yun pa lang yung natatry ko ng mga travel agency pag nag-a-apply ako or pag kumukuha ako ng Japan visa. So, merong mga classification ng visa in Japan. So, like visiting relatives or distant friends or close friends, yon. And then, meron din naman for tourism lang talaga. So, mainly, ang ginagawa natin is talagang for tourism lang para mamasyal, to enjoy Japan, makapagbakasyon, makapag-relax, 'di ba? So, on my case, mostly yung visa ko is sponsored ng family ko dito. So, I usually get 3 months visa na visiting relatives. So, pwede mo namang i-extend yon up to 6 months. Depende na lang kung maaprubahan ng immigration or kung sino man na mag-a-approve nun, di ba? Pero hindi pa namin na-try yun eh. And then, tapos yung isa pang na-try kong visa is yung short term. Parang wala lang, tinry ko lang na ako mismo sa sarili ko mag-a-apply nun. I-check ko kung qualified na ba ako or something. So, sinubukan ko lang naman. So, kung hindi makapasa, okay lang. Kasi may backup plans. Mayroon pa naman akong backup plans. Dinidiman ko lagi yung nanay ko to get a visa for me ng 3 months during winter and spring season. Kasi, yun yung medyo madami tayong client in Manila. 3 months yung stay ko noon, pero pwede naman din akong pumunta no, ng short term, like 15 days or 30 days, but I have to apply for myself, which is na-try ko na rin na yun nga, sa Travel Pro ako nag-a-apply. So again, pag hindi sponsored ng nanay ko yung visa ko, I applied lang sa Travel Pro. Pag sponsor nila, doon na ako sa Relitors nag-a-apply kasi para mas sigurado, 'di ba? So anyway, yung mga requirements para sa application ng visa. Unang-una, yung passport mo at dapat valid siya ng 6 months bago ka mag-travel. So, given na yun, no, lahat naman yata, kahit saan ka pumunta, kailangan at least 6 months validity yung passport mo. So, pag hindi, may chance na hindi ka nila pasakayin ng eroplano or ma-offload ka. And then, second one is 2x2 picture na kailangan white background. And I know dapat hindi glossy yung texture ng picture nyo. Dapat medyo matte siya. Kasi pag parang glossy, baka magkaroon ng problem sa visa. So, dapat matte lang siya. And also, kailangan mo ng certified true copy ng birth certificate from NSO. And at least dapat within 1 year mo siya nakuha. Meron siyang date sa may barcode. Sa may bandang dulo ng barcode, makikita mo siya kung kailan mo siya in-apply. So, basta dapat within a year yung pagkakakuha mo nung NSO mo. And also, application form na pwede mong i-download sa internet. Pero on Rally Tours and in Travel Pro, they have separate application form na pwede kang humingi sa kanila. And also, yung daily Japan itinerary mo. So, kailangan meron nun.
nakaspecify dapat lahat ng mga pupuntahan mo sa Japan ng number of days ng stay mo. So, dapat talagang organize siya para alam nila na talagang meron ka talagang daily schedule na sinusunod pag nagpunta ka ng Japan. Tapos, kailangan din ng bank certificate or ITR. So, since I'm not working, meron lang akong bank certificate na pinasa. And, I also passed my business registration or yung DTI permit ko dahil self-employed ako. So, I passed my bank certificate and my DTI permit. Pero kung ikaw isang empleyado, it must be na meron kang COE tsaka ITR. So, available naman yun to request sa HR ninyo. Tapos, kailangan din ng... And by the way, since wala akong ITR, I just provide lang pala yung bank certificate. Ang ginawa ko, nagsulat ako ng letter na naka-address sa Japan Embassy to explain bakit wala akong ITR. So, niligay ko na yung business ko is through e-commerce and ganyan-ganyan. Basta, ikaw na bahala mag-explain kung bakit nga ba wala kang ITR at bakit bank certificate lang yung meron ka. So, yun lang naman yung mga basic requirements. Pag nakompleto mo yun, good to go ka na. Pero, sa bank certificate, ang alam ko hindi lang din ako masyadong sigurado dito. Dapat ang laman ng bangko mo para sure ball na makakakuha ka ng visa is at least 100,000 pesos. Para at least kaya mong isupport yung pag-stay mo sa Japan. Knowing here in Japan, medyo expensive ang cost of living. Parang, for example, yung train lang, from Quezon Ave to Taft Avenue or Magallanes. I think Taft Avenue. Magkano ba isang MRT ride na diretso? Wala pang 40 pesos. Pero dito, minimum na isang station lang. For example, Shibuya and Harajuku. Magkasunod lang yon. So parang North Ave and Quezon Ave lang sa Pilipinas. It will cost you 140 yen. So, let's say, kung ang rate ng yen is 0.50 or 0.45 divided by 2, ang isang station mo is 70 pesos, 'di ba? So medyo mahal talaga. And isa pa, yung isang meal sa McDonald's na sa atin, for example, isang set na naka-upsize to large or medium na regular burger is 112 yata, kung di ako nagkakamali. Dito is 500 yen. So, that's around 200 to 250 pesos. So, medyo mahal talaga dito yung mga bilihin. Pero, sobrang ganda ng Japan. At saka talaga namang sobrang linis, sobrang bait ng mga tao. Kaya, ayun lang. So, dapat talaga, pag nag-apply ka, yung bank certificate mo, make sure na meron siyang 100,000 pesos para sigurado na magkaka-visa ka or ma-approve yung visa mo. So, I have here, wait lang. And siguro makakatulong din sa'yo, sa pag-a-apply mo if marami ka ng stamp sa passport mo. Kasi para at least sigurado sila na, ay, bumabalik to ng Pilipinas, wala tong balak mag-TNT. So, good thing, medyo madaming stamp yung passport ko. So, like for example, this one, wait, I'm gonna hide na lang yung ibang details. Wait lang. Eto. So, this is a sponsored visa ng nanay ko. So, ayan. So, it says 90 days yung stay ko, single entry. Ayun. And then, ito yung ako mismo nag-apply ng visa. Before glossy yung type ng visa nila. Ayan glossy siya. Tapos, nung ako na nag-apply, natakot ako. Akala ako fake kasi matte na siya. Parang tinipid na. So, eto. 15 days yung nakuha ko. Actually, you can also request na multiple entry. Although sa akin kasi, pag na-request ko ng multiple entry, okay lang naman. Pero, since yung nanay ko, binibigyan ako ng visa for 3 months, ang mangyayari, mabo-void lang naman yung, makakancel yung visa ko for multiple entry. Kaya, okay na ako na single entry lang yung kinukuha ko para at least hindi magkaroon ng conflict sa application ko ng visa
sa susunod kung sponsored ng nanay ko. So, yun lang. So, sana nakatulong tong video na ito sa mga balak mag-Japan. So, yun lang naman and mga best, thank you for watching. Bye!